Naalala niyo ba yung client natin na 'to? Yes, sila yung sinamahan natin na makabili ng BIOS nung nakaraang linggo. Pero ngayon, meron na naman silang ipapacheck sa akin na sasakyan. So, ano bang nangyari? Sablay ba yung BIOS na na-check ko? Actually, yan din yung unang naging tanong ko sa sarili ko noon. Pero sure ako na maayos yung kondisyon noon. Kaya, nung araw na nagkita kami ng client, tinanong ko siya, "Sir, bakit magpapalit kayo agad? Isang linggo pa lang ang nakakalipas." Well, ang sabi lang sa akin ni Sir, "Medyo hirap ako sa Vios. Malaki akong tao eh. Hirap ako sa sasakyan na yon. Kailangan ko ng mas malaking sasakyan, yung SUV na. Kaya heto mga bossing. Ito rin yung unit na bibili nila, isang Toyota Fortuner. Bali yung seller nga pala ng Fortuner na to, siya rin yung seller ng Vios. Kaya ang gagawin nila, iti-trade in nila. Actually, 1 week pa lang naman daw. Regarding kung sa magkano yung presyo or meron bang mababawas na discount doon sa Vios, hindi ko na alam mga bossing. Basta pagdating sa checking, ang importante sa akin, yung condition ng car. Habang chinecheck ko nga pala yung battery, napansin ko, mayroong modification na ginawa sa Fortuner na to, yung kanyang headlight. Actually, bawal yan. Sa mga show pwede, pero kung gagamitin mo yan sa kalsada, huhulihin kayo. At in-inform ko na dyan si client. Pagdating sa scanning, wala namang error code na lumabas pero initial scanning lang to. Laging 2 beses ang pag-i-scan natin mga bossing at naipaliwanag ko na rin yan sa mga previous vlog ko bakit kailangan 2 beses lagi ang scanning before and after ng test drive. Pag-check ko ng dipstick, sabi ko sa client, "Sir, medyo marumi na yung ating langis kaya pag kinuha mo to, change oil ka kaagad." Sinilip ko yung oil filler cap at wala namang sign na naghahalo yung coolant at langis. Tinignan ko rin yung loob ng makina, wala namang oil sludge. So, maayos ang pagkaka-PMS nitong sasakyan na to. Nag-check din tayo sa coolant reservoir niya at wala rin tayong nakitang parang 3-in-1 coffee mga bossing. Yun kasi yung sign na naghalo yung coolant at langis. Sa Fortuner nga pala, walang radiator cap ha, kaya yung kanyang coolant reservoir ang pressurized dyan. Chinek na rin natin syempre yung fluid ng kanyang power steering kung maganda pa yung kulay. Next nating sinilip itong kanyang front grille. Tinignan natin kung na-involve ba sa major collision itong Fortuner na to. Kung mapapansin nyo kasi, nagpalit din nga pala siya ng grille, yung pang Lexus na grille. Pero wala naman ako nakitang sign na na-involve ito sa isang major collision. Ang napansin ko lang is marami na siyang mga extra wires at modification pagdating sa kanyang electricals. Actually, kitang-kita rin naman doon sa mismong Fortuner. Ang dami kasing mga accessories na pinagdadagdag sa headlights pa lang, horns, tapos meron pa tong TV Plus. Actually, yan din yung isa sa mga nagpapahirap ng checking pero ang ginawa ko, in-inspect ko rin kung paano ginawa yung wirings and nakita ko naman na malinis naman ang pagkakagawa. Nagkaroon lang talaga ng mga extra wirings kang makikita. Shock absorber, wala namang leak. Pero yung brake pad, Kuya Bong, you have the mas immediate ito, Yung brake. brake pad. Kasi kung makikita mo, this is yung pinakabakal na nung brake pad. Ubos na yung kanyang lining, halos ayun, kukuko na lang. Oh. You can, ano mo rin sir, di ba? Oo, hindi, tsaka dito lang. Ano mo dito. So, Ayun baka kayurin niya to, Kuya Bong. yung So, rotor. Yung rotor. Brake pad. Wala so- na siyang wala na siyang Talagang kukuko na lang yung difference nung bakal dun sa rotor. Tama, ayun Ito siya, bakal na to eh. Kasi ito na yung pinaka rotor natin. So na lang siya sa gapapel na distance na lang. So pag kinuha mo to, might as well palit agad ng brake pad. So set lagi pareho. Tapos rotor palagay. yung rotor is wala pa naman siyang rough na mga kain. So kaya nga maganda mapalitan agad ng brake pads ka. Kuya Bong, pagka pina-check mo to, might as well pa-check mo yung drum kasi makikita lang natin yung lining nito once na nakabaklas yung drum eh. So hindi natin makikita ngayon. Pero pagka pinapalitan mo yun, pasabay mo na. Okay. Ito ganun din kitang-kita ngayon Bakal na. Konting-konti, makikita mo niya sa video. Oh yeah. Kita. Ito na yung bakal, ayun na yung rotor. So konting-konti na lang ang allowance na meron ka. Yung shock absorber, Kuya Bong, is wala naman siyang leak, pero hindi itong stock ng Toyota. Oo.
Siyempre, part ng checking pati pang ilalim sinisilip natin. Ano mga tinitignan natin dyan? Unang-una, leaks. Pangalawa, tinitignan natin kung okay pa ba yung mga bushings. And also, sa pagsilip din sa ilalim, nakikita natin kung meron ba siyang signs na nabaha. And also, kung nabangga ba yung kanyang mismong frame. Yun kasi yung pinaka-iniingatan dyan mga bossing. Hindi minsan naiiwasan yung mga konting bangga. Yung bang medyo nakasagi ka ng konti. As long as hindi tinamaan yung kanyang main frame. Pero pag yung main frame ang naapektuhan, nako, malaking problema yan. So, naka-Android head unit na kasi, so may TV box na rito, pwede ka nang manood. I'll check lang yung aircon filter. Nako, naputol nila yung ano. Naputol nila yung clip ng filter housing. Ang hirap buksan. Yeah. Ayun. Okay, malinis. Malinis pa yung aircon filter. The problem is hindi ito original na filter kaya siniksek. Hindi fit. Although it does its job naman kaso mahirap nga lang siya palitan. Ayan o, kagaya niyan. Hindi siya yung original na pang Toyota. This is fake kaya hindi siya maisakto. Cabin filter. Cabin filter malinis pa naman kuya ba? Pagpagano lang din natin. Ayan, may mga ano eh. May mga outside ano na particles. Dami niyang wiring ano. Although hindi naman na-compromise yung mga wirings na iba. Nag-inspect na rin tayong maigi sa interior looking for signs na nabaha ang sasakyan na to pero wala naman. Malinis. Considering its age, yes, meron tayong mga nakikitang maliit-liit na mga rusted parts pero okay lang yon. Wag lang yung grabing rust talaga. Ito muna tayo kuya Bong. Sa transmission, park to reverse. Wala kayo naramdaman na kadyot, reverse to neutral, ganun din. Wala. Neutral to drive, wala. Okay, then yung another thing na nanonotice natin lagi, from drive to sports mode. Sports mode, makikita mo rito, may sports mode. So, gumagana yung kanyang shifter. Ayan o, nababago. Okay. As well as the paddle shifters. Plus and minus. Okay, so mamaya pareho natin susubukan yung manual and sports mode. And meron din tayong eco mode and power mode dito. Okay. Eco mode, pindot nun, naka-normal mode. Basta walang nakalabas na eco or power mode, naka-normal mode siya. Okay. Power mode, which is good. Lock and unlock is working. Horn na malakas is working. Power windows, power fold, side mirrors. The adjustment is working also. Ayan, working yung adjustment. Yung side, mga power windows na-testing ko na kanina. May mga add-ons dito like yung mga ganito add-ons na yan wala naman yan talaga. The Android head unit, meron ding TV Plus doon na pwede nyo magamit anytime. Okay. Dashcam ang wala. Okay? Overall, nakapasa naman sa atin itong Fortuner na to. Kaya yung Vios na kinuha nila last week, ibinalik nila at ito yung kanilang ipinalit. Salamat nga pala sa ating client ng third time na nagpa-check kay Kuya Bong at kay Ate Joy. Sa atin lang daw kasi may tiwala sila na magpa-check. At nasa ibang bansa pa lang daw sila nasusubaybayan na nila yung ating vlog at kung paano ako mag-check. Kaya nung nandito na sila sa Pilipinas, ako lang ang kinokontak nila para mag-check ng car na bibilhin nila.